to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Tayo magpapakagago at magpapaka-ignorante. Katulad nung Commodore na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Ayun ba? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing. Kumusta ho kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, nako, itong si Congressman Rodante Marcoleta talagang binalasa. Itong si J. Tariela at itong si Sir na nagpatato ng larawan itong si Marcos Jr., itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at yung si Marcos Sr. Nagsisisi. At meron ho siyang mensahe sa ating mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Huwag na ho kayong mahiya. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating pag-uusapan. Dito kay Sir na may tato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si Marcos Jr. Pakinggan ho muna natin ang kanyang mga punto de vista bago ho tayo dumako dito sa mga banat nitong si Kong Dante. Dati pa ho kasi tayo sinasabi na natin dito sa PH Update, wala hong West Philippine Sea. Oo, yung ating special economic zone, pwede ho natin tawagin pwede ho nating tawagin yon na West Philippine Sea. Pero yung karagatan na nakikita natin pagka nandiyan ka sa Zambales, ang tawag ho doon, South China Sea. Kahit tignan nyo ho sa mapa. Hindi ho sa sinasabi natin na wala tayong karapatan doon at binibigay na ho natin sa mga Chino yun. Ang atin ho dito, sinasabi natin na yung nakasulat sa mapa. Hindi yung kagustuhan ni Tariela. Hindi yung kagustuhan ng administrasyon. Yung exclusive economic zone natin, atin yun, West Philippine Sea yun. Pero yung mga pinag-aagawang bahura dyan sa South China Sea, marami hong claimant dyan. Hindi lang ho tayo. Nandyan ang Thailand, nandyan ang Indonesia, nandyan ang Vietnam. Marami hong claimant dyan. Paano pagka tinawag nila yung lugar na yon sa kanilang pangalan? Kung tinawag yun na West Vietnam Sea, tinawag yun na South Indonesian Sea, pwede ho nilang tawagin yung mga bansa na yun, yung mga lugar na yun, sa gusto nilang itawag. Pero hindi ho natin maikakaila yung katotohanan. Kahit sa ang globo ho tayo tumingin, kahit sa ang mapa ho tayo tumingin, ang tawag ho doon, South China Sea. Doon lang ho muna tayo. Yun muna ho ang pag-usapan natin. Kasi tinawag hong traidor itong ating kandidato nitong si J. Tariela Diba? Hindi ho natin tinalakay ito sa mga nakalipas na araw. Hinayaan ho muna natin mag-init ang tambot yun ito. Dito sa video na to, luto na ho ang issue. Balik na naman ho tayo sa issue ng West Philippine Sea. Pagkatapos ho ng video na to, rekta ho tayo sa Supreme Court. Yan na nga po, PH Update, napaghahalata nahihain na ho ang kaso laban dito kay Tambalus Ross sa Supreme Court. Mamaya ho, pagkatapos ho nitong video na to, napakarami ho natin tatalakay ngayong araw na to. Ito, rekta ho tayo dito kay Sir na may tato. Pero respect talagang si Tatay Digong nandyan. Pero yung dalawang mag-ama na yan, perwisyo yan. Kaya walang respect dyan sa dalawang. Kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong tao. Hindi na ako scammer ka pala Marcos Jr. Anak ng toka. Hindi na budol ang tawag sa'yo ngayong Brad. Ang tawag na sa'yo ngayon, scammer. Walang yato, dinaig mo pa si Gian Gasa. Magkamag-anak ba kayo ni Gian? Ang bagong mukha ng pang-scam. Hindi ang si Kong Dante si Marcos Jr. Scammer ho pala. Ini-scam mo mga boto namin, walang yaka. To sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon,
sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana, kung pagbibigyan ng taong bayan, magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Duterte pa rin. Gusto ko munang palakpakan itong si Sir. Palakpakan mo muna natin. No? Kasi alam nyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, napakalaking bagay ho na itong mga ganitong klaseng video, nagsasurface na ika nga. Naglalabasan na yung mga kababayan nating naglalabas ng saloobin sa social media. At kung kayo ho, naligaw ako sa inyong mga video, kung sakaling maglabas kayo ng saloobin, kagaya nitong si Sir, ipapalabas ho natin yan sa PH Update. Kung gusto nyo ho, send nyo ho dyan sa email natin at ipapakita ko ho dito para talagang solido ho ika nga, no, makita ng mga nanunungkulan. Kasi malamang sa malamang, marami na rin siguro nanonood ng mga politiko sa atin na makita nila kung ano na nga ba ang pulso ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Kagaya nitong si Sir, ordinaryong Pilipino, pinatato pa dito ha. Yung literal na ipatato mo talaga kung pinatato niya. Yung mukha nitong si Marcos Jr., di ba? Mukha ni PRRD, mukha ni Marcos Sr. Wala akong dilawan dyan. Ang nangyari ho mga kababayan, ngayon tinatawag ho niyang scammer itong si Marcos Jr. Kasi nga naman kaliwat kanan ng korupsyon, kaliwat kanan ng pagnanakaw, kaliwat kanan ng kawalangyaan nitong mga politiko na to. Kaya para dito kay Sir, kudos ha. Saludo. Snappy salute from PH Update. Mabuhay ho kayo Sir, mabuhay kayo. Ang gusto namin na magsilbi sa bayan kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat at sana makagawa ako ng paraan at mapagawa ng paraan to itong taong to kasi sobra na pong lubog na lubog ang bayan, lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang. Pamilyadong tao, nagtatrabaho, lumalaban ng patas, yan hong saloobin na sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Yan hong saloobin nila. Talagang kung sila lang ang masusunod, wala na huyang si Marcos Jr. Si Bak na yan sa totoo lang. Anyway, kalma lang Sir, no? Kung ano man ang mangyari, sa 2028, bababa naman yung bangag na yan. Pilipinas, akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo, mahal na Duterte, Roa Duterte at Sara Duterte. Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari, nakakatakot na. Nakakilabot na. Pero ako, naniniwala ako, may magagawa ang Duterte. Mga idol, madali lang yan, Brad. Kung palaser mo na lang yan, matatanggal pa naman yan. Tanggalin mo na yung dalawang mag-ama dyan kasi yung nyo na yan, mambubudol din yan si Marcos Sr. Mambubudol din yan. Tanggalin mo na rin sa inyong pa. Basta Marcos o apelido, perwisyo. Tapos wala na ho tayong pinag-uusapan dyan, okay? Basta apelido Marcos, perwisyo. Amy, Sandro, lahat po yan. Lahat ng konektadong pamilya dyan sa Marcos na yan, mga mambubudol.
Pagkayang politiko, nakisalamuha, nakisangkot o kung ano man ang partisipasyon dito sa pamilya na to, maniwala ho kayo sa akin. Kung di man mambubudol yan, di ho yan mapagkakatiwalaan. Yun ang sigurado natin. Balang araw, kung yung mga politiko na yan, na kay Marcos Jr. at nagpunta kay BP, nagpunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, asahan nyo ho. Kung yung mga ginagawa ho nila ngayon kay Vice President Sara Duterte, talagang binababoy ho nila. Pero nung panahon ni Tatay Digong, talagang todo pa picture ho sila, todo peace sign sila dito sa kay BP Sara. Pagka ho, panibagong administrasyon at hindi Duterte nakaupo, binanatan ng mga Duterte, ganun din ho ang gagawin nila kay BP. Kaya dito ho, kumbaga, nagkaroon ho tayo ng cleansing. Kumbaga, nahihiwalay ho natin yung mga puti sa dekolor. Nahiwalay ho natin. Nakita ho natin kung sino yung mga tunay. Tunay na merong malasakit sa sambayan ng Pilipino. Kasi pagka ikaw, kinundina mo ang mga kabalbalan ng administrasyon na to, kahit hindi ka maka-Duterte, at hindi ka nakikisangkot sa mga kabalbalan ng administrasyon na to, naniniwala ako, sincero ang iyong adhikain. Kahit hindi ka pa maka-Duterte, walang problema yan. Pero hindi ka nakikisangkot at kinukundina mo ang kabalbalan ng administrasyon na to. Saludo ako sa inyo. Hindi kayo pabor dyan sa impeachment dahil alam nyo na maraming problema ang Pilipinas. Ayaw nyo ng puro ayuda dahil walang konkretong direksyon ng ating bansa. Wala nang ginawa kundi puro ayuda. Basta hindi kayo nakikisangkot at hindi nyo inaayunan ng mga kabalbalan ng administrasyon na to, kahit hindi kayo maka-Duterte, naniniwala ako na para sa bayan ang gusto nyo mangyari. O para sa ating bansa, yung pag-unlad ang inyong iniisip. No? Kasi itong administrasyon na to, nakita nyo na ho mga kababayan sa mga nakalipas na taon, buwan na talagang para lang ho sa pamilya nila, para lang ho sa mga kaibigan nila yung mga ginagawa nila dito sa administrasyon na to. Eto na, rekta na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito ho talaga yung pandiinan. Kumbaga, ito yung main event. Congressman, this is Angelo. No? May iba pa tayo ng konti. Good morning. Recently, you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Yan. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton na siyang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. Alam mo naman yung mga kababayan natin, imbes na pakinggan nila yung katwiran, paano kasi yung isang Commodore bigla na lang nagsalita na ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Commodore na ganyan? Kung Commodore siya talaga, basahin niya yung libro kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Yan. Yes. Meron ba siyang mababasa ang West Philippines? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng ganong katawagan. Pero ang sinasabi ko, yung West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Kaya ko lang sinabi yun sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung kung sino-sinong vloggers, mga fake news. At sabi ng CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama na educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan sapagkat marami ang hindi nakaka-intindi dyan. Kung magpa-vlog sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo kasi hahanapin ng mga vloggers ng ibang bansa halimbawa, ano ba yung pinagtatalong sa West Philippine Sea? Hindi. Yun na nga ho ba sinasabi natin dito, every time na binablog natin yung issue ng West Philippine Sea, WPS na yan, wala hong WPS. Yung Exclusive Economic Zone, sige, pwede natin tawagin kasi hating yun eh. Tayo ang nag-aano doon, pwede tayong mangisda doon eh. Karagatan natin yun eh. Sakop yun ng ating iisip. Pero yung kabuuan ng kiniklaim natin na kung saan nag-overlap yung iba't ibang mga bansa, noon pa hong mga naunang panahon, ang tawag ho dyan, South China Sea. Kahit yung mga documentaries na ilalabas ng Amerika, hindi ho West Philippine Sea tawag nila dyan. South China Sea ho.
kahit panoorin nyo ho yung mga documentary na ginawa para dyan sa mga dispute yan sa bahagi na yan ng karagatan dito sa Southeast Asia, dito sa Asia, ang tawag ho dyan, South China Sea, hindi ho West Philippine Sea. Hindi naman nakasulat yun eh. Pero kahit walang pangalan yun, Angelo, gusto kong ipakita, ipaalam sa lahat ng mamayan, kahit wag nating pangalanan yun, atin talaga yun. Yun ay ating exclusive economic zone. Ang gusto ko lang, ipagtanggol natin ang ating sariling atin nang hindi tayo emosyonal at hindi tayo ignorante. Correct. Kayo ho mga kababayan, pakishare nyo ho itong mga punto de vista na to ni Kong Dante kasi dami yung pinapakalat na fake news dito sa kandidato natin. Kesyo traitor siya, kesyo mas pinapanigan ng China. Wala akong ganun na sinabi si Kong Dante. Kung papakinggan nyo ho yung kanyang pagsasalita doon sa TRICOM hearing, ang sinasabi niya, kumbaga, nagkakaroon ng misinformation, disinformation. Mali ho kasi yun eh. No, pagka sinabi nating yaang kinukuha ng China na yan, West Philippines si lahat. Nagpapakalat po tayo ng fake news. Kasi wala naman hong wala naman hong West Philippines sa mapa. South China Sea ang tawag doon. I-establish muna natin yung facts. Ang tawag ho doon sa lugar na yon South China Sea. Yung mga kung nasaan yung mga bahura-bahura, yung mga ginawa ng artificial island. Sa mapa ho, ang pangalan nun, South China Sea. Ini-emphasize ho natin kasi binabanatan si Kong Dante. No? Okay lang naman na mapag-usapan ho siya sa social media para sa awareness, para makilala siya ng ating mga kababayan. Pero hindi naman ho sa ganitong kaparaanan. Okay lang naman alam naman ho natin kung paano mag-twist, paano mag-flip ng mga narrative itong mainstream media, di ba? Kung tayo lang naman ho dito sa social media, kaya nating maniobrahin yan. Pero pagka yung mga kababayan natin nasa mga kabundukan, yung mga wala pang internet, nakasubaybay pa rin sa traditional media, yan sa TV pa rin, hindi ho nila nakukuha, hindi ho nila nakikita itong mga ganitong klaseng video. Kaya kung maaari ho mga kababayan, kung may kamag-anak kayo, huwag nyo na i-share. Paliwanag nyo na lang. Huwag kayong maniwala sa mga pinapakalat na fake news dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Bagkus iboto nyo siya kasi siya lang ho ang totoo sa atin. Siya lang ho ang nagsasabi ng totoo. Kumbaga, yung masakit na katotohanan kaugnay dyan sa mga usapin na yan, hindi ho niya isusugarcoat kagaya nitong si Tariela. Yung kasi mga nasa administration ni Marcos Jr., sinusugarcoat ho yung mga issue, sinisensationalize para maging masarap sa panlasa ng sambayanan. Yung tipong ating yan, West Philippines yung tawag dyan. Wala naman hong ganong wala naman hong ganong lugar, wala naman hong ganong pangalan, wala naman hong ganong karagatan, ika nga. Pwede natin tawagin yung EEZ, pero yung kabuuan ng lugar na yan, napakasalimuot ho niyan. Meron ho tayong video, isa ho natin yung mga dyan, yung mga claimant, yung mga bansa, yung mga lugar. Kunyari dito sa isang particular na bahura na to, yung bato-bato dyan sa West Philippines Sea, makikita nyo ho, ang may claim, Vietnam, Philippines, Indonesia, Thailand. Iba-iba ho Hindi lang ho kasi China, kaya nagagalit ho tayo dito. Bakit? Pagka pinag-uusapan ng West Philippine Sea, hindi ho natin sinasabi na wag natin kagalitan yan China. Pero yung panukatan na binigay natin, yung galit na ibinigay natin dito sa particular na claimant na to, dapat i-apply din natin dun sa mga ibang claimant kasi parang unfair na-unfair lang tayo. Kung galit tayo dito sa China, magalit din tayo sa Taiwan, magalit din tayo sa Indonesia, magalit din tayo sa Vietnam. Kasi doon sa mga isang bahura, isang mga bato-bato, ang claimant ho, napakaraming bansa, hindi lang ho China. Pero pinakamaraming claim talaga dyan, China. Yun ang totoo doon. Pati yung mga anlalayo na, yun talaga parang ang hirap lang isipin na, bakit nandun ka, nandito to, bakit mo i-claim to, di ba? Doon lang sa batas na dapat meron lang certain distance from lupa hanggang doon sa mga bato-bato. Yun lang ang pwede mong i-claim. Kaso ang layo na kumbaga tumawid na ng isang bansa tapos meron ka pa rin claim doon. Pero again, babalik pa rin tayo doon sa pinag-uusapan na ang tawag diyan, pinangalan diyan,
na kung sino mang gumawa ng mapa na yan, mapa ng karagatan, pinangalanan ho yan na South China Sea. Hindi ho West Philippine Sea. Sige ho, buksan nyo ho yung Google Map. Buksan nyo ho yung mga mapa. Ilatag nyo ho dyan kung anong makikita nyo. Pag meron ho kayong nakitang South China Sea, ay West Philippine Sea, malamang sa malamang, mali itong si Kong Dante. Pero ako, 10,000%. Sigurado ako, tama ang sinasabi ng mama na to kasi hindi ho tayo bobulahin ito. Hindi ho kagaya nitong si Jay Tariela. Ito si Jay Tariela, hindi ho natin malaman na nandiyan pa yan. No? Pero wish you din. Isa ho yan sa mga nag-escalate, ika nga, nagpapalala diyan sa issue, diyan sa South China Sea. Yan, tawagin na natin South China Sea. Pinipilit natin West Philippine Sea. Hindi ho. Tayo tatawagin natin, pero sa totoo lang, hindi ho yung kinikilala ng ibang buong mundo. Tayo lang kumikilala. No? Yung EEZ, pwedeng tawagin. Doon tayo nangingisda. No? Pero yung kabuuan ng lugar na, napakasalimuto niya. Punta ho kayo kay Ma'am Sasargando Sasar, talagang hinimay niya na ho ng malupitan niya. Pipilitin natin, dahil tayo lang ang gumawa ng West Philippines, tayo nagkakaintindihan tayo. Pero that's right. World community, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippines Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. Pero, yun yung nagtatala talaga. Yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita, ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary, walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin. Yung mga kababayan natin, hindi mo na itatanong kung anong pinagmulan ng pinag-uusapan. Napakaraming komplikadong issue dito. Correct. Sa likod niyan. Ayoko napapahiya ang Pilipino. Ayoko pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin correct. Yan. Yun. Sang-ayon ho tayo dyan. May pagpatayan tayo dyan para doon sa mga bato-bato. Pero wag naman sana kasi dami natin problema dito. Sa totoo lang ho mga kababayan, ano mapapala natin doon sa mga bato-bato na yon? Alam naman ni Kong Dante na wala. Yung mga mangingisda natin dyan sa Zambales, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dyan ho nila kinukuha yung panghanap buhay nila. At ngayong mga panahon na to, hindi na naman sila nakakapangisda. Unlike nung panahon ni Tatay Digong, talagang free ka nga. Maganda na yung mga terms natin dyan. Ngayon kasi, merong mga bagong EDCA site, merong mga bagong missile system, yung mga pinaglalagay nitong si Marcos. Yung mga bangga kasi, ano mangyayari? Siyempre, matitreten yung nag-uusap nga tayo, tapos maglalagay kayo, para ka naman tanga, di ba? Huwag ganon. Kayo, nag-uusap kayo, di ba? Meron kayong pinag-aagawan. No? Nasa lamesa kayo. Ngayon, ang ganda na ng pag-uusap nyo. Okay, ganito gagawin natin. Magkakaroon tayo ng terms, kung ano yung dapat gawin dyan, ano mga pagkakasunduan natin, iyo yan, amin to, ano gagawin natin, explore natin yan, hanapin natin yung mga mapapakinabangan natin, hati tayo, kung gusto nyo, ganun gawin na. Di ba, ganun mga pag-uusap nung panahon ni Tatay Digong, pumasok tong bangag, no? Linabasan ho ng armas. Meron nung nakasuksok na armas dito yung isang bangag. Ano mangyayari doon sa doon sa kausap mo? Siyempre mag-iinit yan. Tinatakot mo ba kami? Gaganunin ka niyan wala na, tapusin na natin tong kalokohan na to. Siyempre aalis yan. Nasaan yung pag-uusap? Nasaan yung diplomasya? Wala ho. Yun yung pinaka-basic na ginawa ni Tatay Digong. Upo tayo, huwag tayong kalma lang. Huwag tayong mainit. Mga pagkakasunduan natin? Pag-usapan natin. Yung hindi, siya tabi muna natin. Doon muna tayo siya mapag-uusapan. Pag-usapan natin, pwede kami mangisda. Okay? Huwag niyong haharangin yung mga mangingisda namin. Okay ba tayo doon? Okay. Walang mananakit. Friends tayo. Ika nga, pag-usapan natin to ng maayos. Walang mga abuso dyan. Hindi namin kayo gaganituhin. Huwag niyo kaming ganyanin. Mag-i-exist tayo ng peaceful dyan sa bahagi ng mundo na yan. Kung pwede natin gawin yun, gawin natin yun. Kaso itong bangag biglang pumasok sa eksena. Nagtawag ng mga tropa, tara, sugurin natin. Naglabas ng armas. Anong gagawin nung kausap mo na makapangyarihan din? Tayo, kung gusto ko tayong labasan niya ng talagang totoong pwersa, matagal na ho nilang ginawa.
para lang ho tayong musmos sa mga ano na yan dyan, sa bansa na yan. Sa totoo lang, kung gusto ho tayong yung mga pinapakita nila sa atin, yung mga ginagawa nila sa atin, ako, walang kwenta yan. Sa kaya nilang gawin, yung totoong kaya nilang gawin. Pero hindi ho nila ginagawa. Kasi wala ho tayong, sa totoo lang, ano lang ho tayo sa kanila, mga dumi. Ganun ho ang tingin nila sa atin. Hindi ho tayo, kumbaga, hindi ho nila tayo kinikilala bilang isang worthy opponent, ika nga. Hindi ho nila tayo kinikilala. Wala ho silang respeto sa Pilipinas. At yun ang gustong gawin ni Tatay Digong nung panahon niya. Magpalakas muna tayo ng armed forces natin, palakasin natin yung ating mga kagamitang pandagat, di ba? Para ma-earn natin yung respect nitong bansa na to. Kasi anong gamit natin? Resupply nga lang, hindi tayo makapag-resupply eh. Kailangan pang umuwi ng buong mga tropa natin at uukupahin naman yon ng mga kalaban natin. Ganun ho ang nangyayari dyan sa South China Sea. Hindi ho tayo kinikilala bilang walang respeto sa atin ang China. Kasi wala naman nakikitang pwersa. Yung pwersang pinapakita natin, hindi naman atin. Hindi naman natin mamomobilize pagka gusto natin. Kailangan meron munang matrigger na ang tawag dito, Mutual Defense Treaty. Alam ng China, hindi naman makikipagsabayan, hindi naman tayo talaga tutulungan ng Amerika, hindi naman talaga yun ang interest. Ang interest na yung Taiwan, hindi yung Pilipinas. Tayo ay punching bag. Kumbaga pangharang para hindi makapasok itong mga China na to sa Taiwan. Ano lang mga kababayan, huwag ko kayong magpapaniwala sa mga pinapakalat na fake news dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Itong mama na to, itataya ho niya ang buhay niya para sa Pilipinas. Yun ang aking may gagarantiya sa inyo. At lahat ng kandidato natin, 38 sa balotan, napatiming pa naman. Lahat ng kandidato natin ay si Senator Bato, itataya ho niya ang buhay niya para sa Pilipinas. Pero ni isa sa mga kandidato ng administrasyon, ako, ibibenta ho kayo. Mga yan, ako mambubuti. Pero wag tayo magpapakagago at magpapaka-ignorante. Katulad nung Commodore na yon. Hindi pala nyo naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Ayun. Hindi, pagka hindi niya napakita kong Dante, samahan kita, sasampalin ko siya. Kagaya nung pagka si Tatay Duk, gagayin. Aambahan ko siya ng sampal. Walang nga, itong Tariela na to. Ang tagal mo na nag-aasik ng lagim. Yaman-yaman mo na, pati ka pa bumaba dyan. Wala ka naman nagagawa dyan sa pagiging spokesperson mo. No? Itong Commodore na to. No? Ang ho siya yung... Baka hindi. Sasampalin kita ng pagmamahal. Yan. Sasampalin kita ng katotohanan. Baka sasabihin naman, tinitreten ako, no? Hindi. Hindi, Jay, huwag kang iyakin, Jay. Tara siya. Sasampalin ka namin ni Kong Dante ng katotohanan. Yan. Who is this, Kong? Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee hearing na kung saan nagagamit ang complexity ng South China Sea, bigla niya sinabing traitor ako. Congressman Mark... Meron ka bang nakitang spokesperson ng, Philippine Coast Guard? Opo. Ang gusto ko hanapin niya sa patalaan, sa libro ng patalaan ng karagatan sa mundong ito, kung meron siyang makikitang South China Sea. Sa atin meron sapagkat tayo ginawa natin yon. Hindi ko sinasabi na ikinakailangan natin yung karagatan na yon. Atin yun kahit walang pangalan. Kaya lang, huwag tayo magpapaka-emosyonal at magpapaka-ignorante na pipilitin natin ang buong mundo kinikilala yun. Hindi po. Kahit hindi kilalanin ng buong mundo, atin yun. Yun ang aking masasabi dyan. At least malinaw po yun, Congressman Marcoleta. Paano yung Tariela na Commodore na yan? Yan ang bigla na lang gumawa ng vlog na sinasabing traitor ako. Yan. Ayan. Yan i-share niyo itong video na to. Kung merong traidor dito, hindi yan si Kong Dante. Si Tariela ho ang traidor dito. Traidor ho yan. Wala naman ho palang kasong mantawag ng traidor. Tinawag na traidor tong bata natin eh. Traidor yang si Tariela. Mas inuuna niyang interest ng Amerika dyan sa issue ng West Philippine Sea at South China Sea kaysa sa interest ng mga Pilipino.
Traidor ho yung si Tariela, imbis na diplomasya, kung ano-ano kabalbalan ang ginagawa dyan sa Southeast Asia, West Philippines. Pati tayo, nalilito na sa mga, na yan, no? Yung mga salita-salita. Kasi naku, ang dami kong kababuyang ginawa niyang Tariela na yan. Saan ba si Sir Ibi? Sir Ibi, manatan mo nga to. Paiyakin mo nga to ito si Tariela. Magaling magpaiyakin eh. Paiyakin mo nga to. Ako, sige na. Vlog natin. Ano yung ko si Sir Ibi, i-guess ko. Okay, i-guess ko, sige. Subukan ko i-chat mamaya. I-guess ko mamaya, tapos pag-usapan namin to si J. Tariela. Congressman, kung... tingnan mo, kaya ito yung nagpapatunay na maraming hindi nakakaalam dito, kaya nga komplikado ito. Sinabi ko nga, at sinuportahan ko yung ICC, CICC, na i-educate natin ang ating mga kababayan para hindi tayo napapahiya, para hindi tayo pinagtatawanan ng mga kalaban natin. Yun. Congressman, yung West Philippine Sea na rini-refer po ng AO29 ni Pinoy, yung ano bang parts po yun? Ano ba dapat itawag natin doon kung hindi po yung actual terminology na West Philippine Sea? Hindi, nasa sa atin yung kung gusto natin tawagin ng ganon. Pero sinasabi ko, wala pa sa patalaan sapagkat hindi pa kinakiligilala ng mga ng Global Mapping Institution. Ito nga yung International Hydrographic Organization. Bakit hindi natin ipatala para lang makita talagang merong West Philippine Sea? Sapagkat pinagtatawanan tayo eh. Alright, yung mga vlogger ginagamit West Philippine Sea. Hindi naman nakalagay sa patalaan. Di ngayon hindi nila makita. I-google mo nga yung isang kalsada na Angelo, ikaw lang ang gumawa. Kikilalanin ba ng Waze yun kung ikaw lang ang gumawa? Kailan po? Ang punto dito. Pero kung kailan po ba ulit mangyayari yung yung hearing on fake news po, yung probe on fake news para po mas maliwanagan po doon po yung inyong statement regarding this? Ewan ko kung kailan tatawag yung TRICOM. Sila naman kasi na pinasisimulan nila ito eh. Hindi pa nila kinikilala. Dapat sana pag-aralan natin, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung South China Sea? Ano ba yung saklaw ng international law? Ang dami nito eh. Okay, I want to go back po kung doon sa issue pa rin po ng impeachment complaint. Nalabas na nga po, no, we've seen yung mga congressmen na pumirma po against the impeachment of VP Sara at yung mga hindi, no? Kasama nga po dito si Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar, and so on. And most of them po kasi sinasabi nila may mga kamag-anak sa Senate kaya hindi na sila pumirma. Kayo po ba, ano po ba yung inyong rason? Bakit hindi po kayo pumirma dito? Wala namang batayan eh. Walang batayan. Pati proseso ng pagkakagawa niyan ay talagang questionable. So, ang gusto ko lamang palitawin dito, sino sa mga pumirma diyan ang personal niyang sasabihin sa akin pag dumating na sa pagkakataon na dinideliberate yan kung matutuloy yan. Talaga bang nakita niya yung dahilan? Talaga bang sigurado siya, kabisado niya na yung mga batayan na ginamit mapapatunayan? Kayo, grounds for impeachment? Kayo po ba kung nabasa nyo? Bibigyan kita ng halimbawa. Saan nagsimula yung sinasabi nilang graft and corruption? Yung pagsusuri nila ng confidential fund. Bakit? Sila ba yung may karapatang magsuri ng confidential fund? Isang opisina lang ng ating pamahalaan ang tinakdaan at minanduhan ng ating saligang batas. Commission on audit lang. Hindi pa nga natapos ang commission on audit sa kanyang pagsusuri sapagkat audit observation memo pala, kinuha na yung mga papeles ng House of Representatives at sila yung nagpanggap na magsuri, na mag-audit. Pag dumating tayo sa punto na ganun, paano nila patutunayan? Hindi pa nga final ang report ng Commission on Audit. Kung ang Commission on Audit, initial findings pa lang, ibig mong sabihin ang House of Representatives na walang mandato na mag-audit, silang magpapatunay na final na ito. Saan ka nakakita ng kanyang klaseng proseso? Hindi namin tungkulin ng mag-audit. The House of Representatives usurp that responsibility.
from the COA. Ang COA nagkamali din ito because COA delegated that particular mandate to the House of Representatives. Magiging issue pa ito, maniwala ka sa akin. Congressman, sabi po ng ibang mga kasama niyo po sa Kamara, sa Senado na lang daw, sa trial lang daw magpaliwanag yung mga ganitong issue. Kaya daw po magkakaroon ng trial. Sinong Senado? 19th Congress o 20th Congress? Oo. Yeah. Anong Senado? Anong Senado ang didinig dyan? 19th Congress. Tapos na yung 19th Congress by June 30. By July 1, 20th Congress na yun. Ibig mo sabihin, sila ang titingin doon. Ang sinumiti nila is a handiwork of the 19th Congress. Ang sasalo, 20th Congress na Senado. Paano nila tatanggapin yun? Hindi po ba continuation lang naman po, Kong? Ano? Hindi po ba continuation lang daw po yun, if ever? Hindi totoo yun. Kung yun ang ini-insinuate ng Senate President, malisad yan. Bilang isang abogado, sasabihin ko sa kanya, nagkakamali na siya. Ikukontinue mo yung impeachment na ginawa ng 19th Congress. At ang gaganap ng tungkulin at nilitis, 20th Congress. Saan ka nakakitang pangangatwiran na yan? Alright, Kong, siguro po panghuli na lang po, you were known ally of the Dutertes. Ally of the Dutertes. Ang ginagawa ko ay tungkulin ko para sa atin kung ano yung katwiran. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit huwag kayong magpakilala bilang Duterte supporter, bilang kaalyado ng Duterte, gawin nyo lang ang tama, sigurado magiging Duterte supporter. Ang hirap, no? Ang hirap po dito sa bansa na to. Ito pa yung siyang nalalabuan tayo, no? Pagka ginawa mo ang tama, tinayuan mo ang mali sa bansa na to, automatic, Duterte supporter. Kahit hindi ka taga-suporta ni Tatay Digong, tatawagin ka nilang DDS. Ganon ho mga kababayan, ganon ho nila nakikita ang mga Duterte supporter. Kahit hindi mo itaga sarili mo, kahit huwag mong banggitin si Tatay Digong, kahit hindi mo banggitin si BP Sara, basta ginawa mo lang ang tama, sigurado DDS. Nagkakamalan ako ng gano'n, sapagkat katwiran ang akin nilalabas. I am running as an independent senator. But sa tingin niyo po ba, may lusot itong impeachment po na ito? Or ano pa po ba ang dapat? Paano lulusot yan? Magtatapos ang 19th Congress sa June 30. At ang susunod na Kongreso ay 20th Congress. Tatanungin ko ang Senate President, paano tatalakayin ng 20th Congress ang kagagawa ng 19th Congress? Isasabihin niya, it is a continuing activity. O palabasin niya kung anong doktrina ang gagamitin niya dyan. Bakit? Nagbago ba? Ibig ba sabihin, hindi nagbago yung kagagawa ng 19th Congress? Sasabihin ko sa inyo, yung magiging prosecutors yan ay manggagaling na sa 20th Congress. Paano mangyayari yun? Ang composition and configuration of the next House of Representatives is already the 20th Congress. That's what I'd like to touch upon, Congressman Marcoleta. If they start this po sa first week o second week ng June at mabibitin po itong sa 19th Congress na mga senador, ano po mangyayari? Mabibitin nga yan sapagkat ilang araw na lang ba mula sa June 2 hanggang June 30, hindi na naman lahat yan is session day. O bibigyan mo pa ng 10 araw halimbawa na sumagot ang Vice President. Ibig sabihin, hindi talaga matatapos sa 30th Congress at tutuloy yon 20th Congress na. Ang tinatanong kong issue ngayon dito, tatalakayin ba ng 20th Congress ang isang impeachment na ginawa sa 19th Congress? Yan ang issue dyan. Huwag nilang sasabihin sa akin dahil nahalata ko na sila na parang itatawid nila sa 20th Congress. Maling-mali yan. Baka naman makakarating sa Korte Suprema yan. Pero before, if ever makakarating sa Korte Suprema, Congressman Marcoleta, may balak po ba kayo makipag-usap kay Senate President Chis Escudero at po yung sinasabi niyong payo sa kanya? Bakit kami mag-uusap? Wala pa namang sabihin niya sa akin kung itutuloy niya yon. Kailangan kasi parang gusto niya sabihin kasi ayaw niya sabihin na kailangan ituloy sa next Congress. Kaya sabihin mo kung itutuloy mo sapagkat mali yun. Alright. Well, thank you very much.
Alright. Maraming salamat ho, Congressman Rodante Marcoleta. No? Mabuhay ho kayo. Kayo ho talaga ang boses ng katwiran ngayong mga panahon na to. Kaya kung kayo ho'y nag-aanap kayo, di ba? Kaya nandito kayo kasi nag-aanap kayo ng inyong kandidato ng pagkasenador, di ba? Oh. Yan ho ang ating kandidato, Congressman Rodante Marcoleta. Pagka nanalo yan, tingin ko, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment na yan, tapos na. Hindi pa nag-uumpisa, tapos na. Kung susubukan nilang itawid, paano natin tatalakayin yan? Mga siraulo ang gumawa ng impeachment na yan. Mga merong saltik sa utak ang gumawa ng impeachment na yan. Ang mga pumirma dyan. Paano natin tatalakayin yan sa Senado? Mr. Senate President, mali ho yan. Gusto nyo ho bang para kinukonsiti natin yung mga siraulo sa House of Representatives na pumirma dyan? Diba? Ganun lang naman ho yun. Tapos ang argumento, walang impeachment trial, walang kabalbalan na mangyayari sa Senado. Pero kung mangyari, ika nga, nandiyan si Congressman Rodante Marcoleta, magko-cross-examine yan. Naku, kawawa ho. Yung mga resource person, yung mga witness ng prosecution dito kay Congressman Rodante Marcoleta. At kawawa din naman yung nasa defense kung sakali. Kasi hindi naman nung mag-aano yan, kumbaga pagka nandun na siya, para ho talaga sa tao ang gagawin nitong si Condante. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Unang video pa lang ho natin to, talagang bakbakan na. Susunod na video, yung hinihaing kaso dito kay Tambaluslos dyan sa Supreme Court. Naku, nandiyan si Atty. Trix, si Ma'am Cathy Binag, itong si Pantaleon Alvarez, si Kong Pantaleon Alvarez, itong si Sir Jimmy Bondok. Nandyan ho yung mga mga tao na talagang boses ng katuwiran ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Mabuhay lahat ng mag-share ng video na to. At maraming salamat sa mga magpapakuloy. Sa mga nag-share, mabuhay ho kayo. Sa mga hindi nag-share, nako, bahala kayo. Maraming